Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today lagat pag-usapan nga natin 'to 'no. Well, actually it's been days 'no, simula no ano, it's been a day ago na na-upload ito. So 'yan, April 23, 2024. So finally, na-interview po si PBBM at sinagot niya po yung mga katanungan lalong-lalo na tungkol sa mga sinabi ni FL Lisa during the interview ni Katunying. So pakinggan muna po natin yung naging sagot ni PBBM dun sa tanong tungkol dun. President Sara Duterte sa gabinete. Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng panawagan ng ilang politiko na tanggalin na siya bilang Education Secretary dahil hindi umano naging epektibo ang ilang programa ng DepEd na tugunan ang kakulangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Binanggit din ng mga mambabatas ang pagtuligsa ng pamilya Duterte kay Pangulong Marcos. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Dito napasal ako while I was watching this na, okay, sabi ni PBBM, lahat ng cabinet secretary is matatanggal if they're not doing their job. Now, my number one question is, yung ba yung nangyari kay Attorney Trixie Cruz, kay si Attorney Trixie Cruz lang naman. Hindi, iniisip ko kasi, hindi naman kasi kabinete si ano eh, si Attorney Vic Rodriguez eh. There's another one, no? Yung nilagay niya sa COA. Nawala na rin si Secretary Benjokno. Diba? O, pakinggan ulit natin. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Pero hindi nung dating solzo ni PRRD. Ayun, naalala ko na si Attorney Jose Calida. Diba? Nawala rin yun. Almost kasabay ni Attorney Trixie. At hindi natin alam kung bakit, 'di ba? Pero sabi kasi sinabi nila that it was it was because of medical reasons. Kung bakit daw umalis si Attorney Calida. Hindi naman ganun si Inday eh. Matatanda ang sinabi ng unang ginang sa panayam na media personality na si Anthony Taberna na nasaktan siya sa reaksyon ni VP Sara na akusahan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos na isang drug addict sa Davao rally na dinaluhan ng Vice Presidente. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. Huwag niya masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali na. Parang ito lang din yung sinabi ko, 'di ba? Hindi naman siya yung nagsabi. Gaya ng sinabi ko na din sa inyo from my previous vlog. Kung si VP Sara, no, ang nagsabi na bangag si PBBM, that for me is a different story. Pero obviously, hindi naman siya eh. Oh, even PBBM recognizes that. Oh, again. Yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin naging issue. So even PBBM nahihirapan siya. Nahihirapan siyang i-justify na may tama yung sinabi ni FL Lisa during the interview. 'Di ba? Now, ang tanong dyan is that, one, alam ba ni PBBM na may galit si FL Lisa? I think so. Bakit? Kasi 'di ba during their flight going and back, sinabihan pa siya ni PBBM na mag-behave. Ano sinabi ni FL Lisa? 'Di ba? Ito dapat bang kontrolin ni PBBM ang kanyang may bahay? Lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong bagay.
May say ba si F. Elisa sa mga bagay na wala naman siya talagang, sabihin na lang natin, she's not mandated to do it. 'Di ba? Kung laging ganito din naiipit si PBBM. 'Di ba naiisip ni F. Elisa rito 'no? Gaya nga ng sinasabi ko, even while I was watching yung video ni Attorney Trixie, the way ko na-appreciate yung mga information na sinasabi niya. In a nutshell, parang sinasabi niya sa amin na mga nanonood sa kanya at that time, wala namang problema kay PBBM. Ang problema is yung mga tao sa paligid niya. 'Di ba? So dahil problematic yung mga tao sa paligid niya, dapat ba magkaroon pa ng oras si PBBM na linisin yung kalat ng mga tao na nakapaligid sa kanya? 'Di ba? Ayon pa sa Pangulo, mag-uusap sila ng kanyang bise hinggil sa issue. I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that. Gayunpaman, inamin ni Marcos Jr. na ikinalugod niyang meron siyang asawang protective sa kanya. What a lucky husband I am, that I have a wife very protective sa akin. Alam mo, questionable yan. Alam mo kung bakit? Imagine niyo nung panahon nung panahon ng eleksyon, narinig niyo bang nagsalita si F. Elisa para lang ipagtanggol si PBBM? Even at least once? Wala akong matandaan. Wala akong matandaan. Umabot na nga na wala silang maibato kay PBBM eh. Kami na ad home eh. 'Di ba? Kung ano-ano na ginagawa nila eh. Oh. Ni minsan during the campaign period, never kong narinig o nakita nagbigay ng statement si F. Elisa para ipagtanggol si PBBM sa lahat ng ipinukol sa kanya. 'Di ba? Hanggang dun sa part na pinagbintangan na si PBBM na nagkalat daw ng sex video ng anak ni Mama Lenny. Nagsalita ba dun? Nagsalita ba dun si F. Elisa? Wala naman, hindi naman. Wala naman kaming nakita. Kung ganun ka-protective, F. Elisa, bakit hindi ka nagsasalita nung mga panahon na grabing pagpupukol kay PBBM? Hinayaan mo kami. 'Di ba? Hinayaan mo kaming ipagtanggol siya. Hindi na nga niya kailangan magsalita eh. Kami dumidepensa sa mga binibintang sa kanya eh. Kung talagang protective wife ka, tanong lang, bakit kahit isang beses hindi ka namin nakita na ipinagtanggol mo si PBBM sa mga ipinupukol sa kanya ng mga dilawan? Tapos sasabihin mo ngayon, mas mabuti pa si Lenny kas kay VP Sara. 'Di ba? Sinabi mo lang 'yun, akala mo masasaktan mo si VP Sara, hindi. Sinabi mo 'yun, napatanga kami. Jaw drop talaga, ha? Talaga sabihin mo 'yun? Samantalang mas worse pa yata yung ginawa ni Mama Lenny. Noong time na, there's this one post na nakita ko sa I just recall. Galing to kay Dr. Mata. Di ko alam kung na-save ko yun eh. Ito. Sabi ni Dr. Richard and Erica Mata, I think the First Lady must express a public apology to the Vice President in due respect to the millions of us who only agreed with Sarah's request to vote for her
her husband. To vote for her husband during the campaign. 'Di ba? Ang sabi ni KLC rito, "Yes, Dr. Mata. Sarah asked, and because Sarah was the daughter of Rodrigo, we said yes. Despite our overwhelming reluctance to let another Marcos handle the power. And here we are. Never again." 'Di ba? Alam mo nung panahon nung campaign season, walang maipukol yung mga kalaban ni VP Sara sa kanya. Sobra kaming hindi na nga namin na-campaign sa totoo lang si VP Sara, eh, 'no? Nakatuto kami lahat kay PBBM. Yung mga sinasabing mga black propaganda kay PBBM, dine-debunk namin. Sinasagot namin, mas ini-explain namin para mas lalong maintindihan ng mga tao. Tinulungan namin si PBBM without him thanking us ever. 'Di ba? Kami, kami pa ang mas nagtanggol kay PBBM na hindi namin siya kaano-ano. Despite of all, nakasiraan ng mga Marcos. 'Di ba? Hindi ko sinusumbat 'yan whatsoever. Ang sinasabi ko lang dito is that kung meron tunay na nagtanggol kay PBBM nung panahon ng eleksyon, kami 'yun. Protective ba kami? Hindi. Naniwala lang kami sa ipinaglalaban niya. Naniniwala lang kami sa gusto niyang mangyari. Yung panahon na kailangan namin na merong isang F-elisan tumayo laban sa mga taong sumisira kay PBBM, nasaan ka? 'Di ba? Hmm. Nasaan kaya si F-Elisa nung mga panahon na yun? Tingnan mo comment dito ng isang palakay natin. Sabi nung Marco Sevilleno, "Salamat PBBM, pinagtanggol mo si VP Inday. Mahal namin yan." Imagine mo nagpasalamat pa yung mga DDS sa kanya. Hmm. Oh, sabi dito, "Mabait naman talaga si PBBM. Yung nakapaligid lang sa kanya ang Judas. Gusto nilang sirain si BBM at Sara." Oh, sabi ng isang Cecil Cortabista, "Tama yan, 'di naman galing kay VP Sara ang paninira, eh, wala ka namang maririnig galing sa kanya, galing yan sa mga taong nagmamahal kay VP." Hmm, hmm. Sabi dito na, "Tameme yung mga gustong palitan si VP Sara, saan na kayo? People trust VP at all costs." Ako hangga't wala akong nakikitang maling ginagawa ni VP Sara as a public servant, whether siya ay VP o siya ay DepEd, I don't think meron akong or wala akong reason para i-withdraw ko yung suporta ko sa kanya. People power na kung sakaling tanggalin siya, hindi natin kailangan yan. Ako sa totoo lang 'no, kung tatanggalin man si VP Sara as DepEd Secretary, mas gusto ko yun. Not because incompetent siya, pero sa ngayon 'no, sa lahat ng administrative agency or government agency, ang DepEd ang very consistent. Lagi silang nasa top, 'di ba? Sila laging nakakuha ng top ratings. So ngayon kaya nagtataka ako, eh. So paano niyo nasasabing ineffective yung tao, eh, samantala sabi ng survey siya pa nga yung pinaka nasa top, 'di ba? So 'pag hindi na siya yung DepEd secretary, so pang-ilan na ulit ang DepEd, 'di ba? Halimbawa ito guys 'no, ito panahon 'to ni PRRD.
So here makikita nyo, third quarter ng 2022, tingnan nyo yung DepEd. Approval rating niya 63%. Trust rating niya is 55%. Di ko naman sinasabi na laging ganito. May mga nakita rin ako na matataas din sila. Pero ngayong panahon ni VP Sara, consistent siya laging number 1. 'Di ba? So paano mo masasabi na ineffective yung tao na nagle-lead? 'Di ba? Kung based dun sa mga survey, nagna-number 1 naman siya. 'Di ba? Balikan natin yung mga comments ng tao. That's my president. He know the between person and to be professional. DBM solid, blah, 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 blah. Sabi nitong isa, for delicadeza, just resign. Sino ba si PBBM? Si Inday. Hindi ko na alam lahat ng tao. Either yung isa, pagka mga DDS ang kausap mo, gusto na pa-resignin si BBM. Pag si BBM naman, pag mga loyalista naman, resign daw si VP Sara. Ito naman isa, Chelo Magno, ano na? Sabi dito ni Gami mo, DepEd has the highest trust and approval rating in all survey. That says it all. Kudos to DepEd and VP Sara. Sabi naman isa rito, Emily Paris, Sara walang kwenta. Sara for president. Si Castro walang kwenta, but di na mamundok na lang. Bakit napasok dito si Castro? Sayang yung pinaglalaban ng sipsip ng Pinklawan. Pag nagkaagulo ang mga okay, sabi nga nila, wala na raw unity team. Talagang may lamat na raw unity team. Sabi naman ni Senator Amy, lamat pa lang. Hindi pa niya na kino-confirm na totally wala na, di ba? But anyway, the point here is that nung pumasok si PRRD, inabolish niya ang pagiging dominant ng mga dilawan. Siyempre, mas lalo silang nag-init. Noon pa man talagang ibang klase rin to si PRRD. Alam niya kung paano buwisitin ng mga tao. And, alam yun, he never fails. Kasi paulit-ulit naman nabubuwisit ang mga tao sa mga pinagagawa niya, di ba? Kung kilala mo talaga siya, gaya nga sinabi ni Ben Tulfo, hindi mo papatulan si PRRD kung kilala mo siya. Pero dahil di mo siya kilala, so lahat ng sasabihin niyan na ikabubwisit mo, talagang papatulan mo. 'Di ba? Kahit ako naman may mga bagay din naman na hindi ko na nagugustuhan sa mga ginagawa ni PRRD. And yet naghihintay pa rin ako kasi gano'n yung nangyari nung during his time, 'di ba? Ang hilig niya mambwisit. Mamamatay tao daw, bastos at kung ano-ano pa. Tsaka siya lang yata yung presidente na humarap talaga sa mga bashers niya. Naalala ko yung isang interview niya nasa rally. Nilabas niya talaga yung nagrarally sa labas ng Malacanang yata yun. Tapos siya yung nakikipag-usap. Tsaka kakausapin ka niya kung paano mo rin siya kinakausap. Very epic dyan yung kay Doris Bergonia, di ba? Nung tinanong. Ano yung tungkol dun? Sino yung susunod yatang matutumba o tataob? I don't know. So, and dito, pinagmamalaki din, ay, kita ko naman yun. And wala naman tayong dyan. Alam mo kung anong pinaka-importante sa totoo lang? That we have a president and a vice president na merong very good working relationship. Yun naman yung pinaka-importante sa ating lahat.
Kasi nasaksihan na natin yung presidente at saka vice president na walang chemistry, eh. Do'n na tayo galing, eh. Siguro nga dapat pa nga nating ipagpasalamat ngayon ano, na kailangan nila alam mo kailangan nilang kapitan ng isa't isa, 'no, si VP Sara at si PBBM. Tsaka kung tutuusin 'no, kanina nga nire-recall ko, saan ba nag-umpisa 'tong kaletsehan na 'to? Saan ba 'to nag-ano? Ang nare-recall ko lang talaga 'no, yung tungkol diyan sa confidential fund na ni-request ng OVP, na in-approve ng OP. Kasi budget yun ng OP, eh. Oh, ta's parang parang mag-isa lang si VP Sara dun sa gulo na yun. Tapos yung ilang days na ano, putya akala natin matino rin 'to si Congresswoman Stella Kimbo, eh, 'di ba? Hindi pala. Ta's kung ano-ano ng mga naglabasang mga hindi magandang issue. Sana guys, if we're going to indulge in this kind of conversation, yung maging ano naman tayo, maging reasonable naman tayo mga tao. Hindi yung gumagawa lang tayo ng issue for the views and for what. We are supposed to educate other people. We're supposed to make statement na napapaisip natin yung mga tao. Yung nakaka-extract tayo ng opinion nila tungkol sa mga nangyayari. Because we learn from these people as well. Hindi tayo nagmamagalingan dito. But then, 'di ba? Doon lang nag-umpisa lahat ng gulo na 'to, eh. So, dahil dun sa mga gulo na 'yan, ano nangyayari? Hindi pa nga nagkakaroon ng gulo diyan sa West Philippine Sea, dito sa Pilipinas ang gulo-gulo na, eh. Kanya-kanya ng gawaan ng mga ano at kanya-kanya na silang ad home, kanya-kanya na silang ano. Tapos entrada pa si ano, marami ring nagsasabi guys 'no, na itong ginawa daw ni FL Lisa, parang sacrificial lamb para ma-divert daw yung atensyon ng mga tao. Hindi naka-focus sa pressing issues na binabato ni Maharlika. Oh, kanina nga may nakita akong ano, eh, may nakita akong ewan ko nino pa 'to. Nakatakas daw yung ano, driver ng van. Walang hiya. Totoo, may nakita ko kanina nakatakas daw yung driver ng van, yung van na nagda-drive nung pinakamalaking huli ng drugs, 'di ba? Nasaan na yun? Hindi ko makita. Hmm, natawa na lang ako, eh, nakita ko yung ano, eh. Search ko, driver ng van. Ayun na, nakatakas. Oh, Jojo de Guzman, si General's View. Hmm, ba't pareho yung ano, pareho yung kanilang iba naman yan, 'di ba? Hindi ko pa 'to napapanood, napadaan lang 'to sa'kin guys, sinasabi ko lang. Hinahanap nila, nasaan daw 'tong driver. Nakatakas daw, Diyos ko Lord. Parang ano yan guys, pera na naging bato pa. Kung totoo man 'to, 'di lalong pagtatawanan si PBBM nito tsaka si DILG Secretary Benhur Abalos, 'di ba?
May kaso na ba 'tong taong 'to? Hindi niyo ba ipapamanhunt 'to gaya ng pinapamanhunt niyo si Pastor Kibuloy? Pamanhunt niyo rin 'yan dapat, 'di ba? Parehong-pareho pa yung 22 hours ago. So, magkasunod lang talaga di ko alam pangalan nitong ni General Macanas ba? Tama ba? Anyway guys, ayun lang. Gusto ko lang ma-realize natin pare-pareho, no? Na one, during the campaign season, mas nagtrabaho kami sa kay PBBM. Pagtatanggol sa kanya. More than FL Lisa. Yung salitang bangag, sa totoo lang, medyo nabababawan ako para magalit ka ng ganyan. Pero yung mga binintang kay PBBM nung panahon na hindi matatawaran. Yun yung kakailanganin namin, yung expertise mo, lalo na pagdating sa batas. And you were not there. You were not around. You were never there. Never ko narinig na nagsalita ka to defend PBBM. Tapos ngayon, knowing that mas mahalaga sana yung pagde-defend mo kay PBBM ng panahon nung eleksyon. Bakit nga ba hindi mo pinagtatanggol nun si PBBM? 'Di ba? At kahit nag-aaway ang mga DDS at ang mga loyalista, kayang magpasalamat ang mga DDS kay PBBM. At nag-umpisa lang 'tong gulo na 'to dahil lang sa isang confidential fund. Na umabot na nga yung reklamo sa kitang-kita mo yung black propaganda against VP Sara. Kasi kung tutuusin, kung gaganito, nananahimik si VP Sara sa Davao 'Di ba? O ngayon, tatakbo si Senator Amy Marcos. I'm not 100% sure. Tatakbo si Senator Amy Marcos. Kaya ibang mga loyalista, boboto niyo yan? Ako personally, boboto ko siya. Not because she's a Marcos, but I like her performance sa Senate. Doon ako magbabase, doon sa naging performance niya sa Senado. Kung tatakbo ba si PBBM sa kahit anong posisyon after nito, kung iboboto ko siya, hindi. I have nothing against him. Pero yung nangyayari ngayon, bilang ikaw head of state, hindi mo kayang kontrolin ultimo yung emosyon or yung bibig ng asawa mo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, again, just like what I said, na-appreciate ko yung pagiging honest ni FL Lisa. Pero ito yung mga bagay na pag nagsalita siya, sana naisip niya kung meron ding impact kay PBBM. Diba? Dapat din ba merong maayos na relasyon ng asawa, ng presidente, at saka ng vice president? Importante bang consideration yun? O mas importanteng i-consideration na maganda ang relasyon ng isang presidente at saka ng isang vice-presidente? Kasi ayaw na nga natin ng chaos Ayaw na natin ng toxicity between a president and a vice president. Kasi kitang-kita na natin na nangyari yun sa panahon ni PRRD. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo about dito.